Tahimik ang gabi sa kondo ni Marco sa Pasig habang iniikot ang baso ng tubig sa kamay niya. Paulit-ulit kasi na bumabalik sa isip niya ang unang gabi na nakita niya si Luke sa bachelor's party ng common friend nila. Sa kabila kasi ng ingay sa party ng tropa nila, nasa isang sulok lang ito at nag-iisa na nakatulala lang ito sa malayo na para bang ang lalim-lalim ng iniisip. Out of curiosity, nilapitan niya ito para makipagkwentuhan. Mula nga noon ay naging magka-chat na sila. Tapos minsan tatawagan niya pag nasa bahay na siya bago sila matulog. Unang beses uli nilang magkikita after ng linggong puro tawagan at kulitan lang. Kaya medyo nakaramdam siya ng konting kaba kung paano niya ito kakausapin nang silang dalawa lamang. Uy, nasan ka na ba? Kanina pa ako dito sa labas ng bahay para sunduin ka. Hindi naman kita nakikita dito. Chill ka lang dyan, malapit na ako. Teka. Ikaw ba yung nakap na kulay gray tapos naka-black na t-shirt na medyo mukhang haggard? Ha? Kita mo na ako? Sobra ka naman haggard ka agad. Hindi pa pwedeng kahigising lang. Teka nga. Nakikita mo na talaga ako. Pero hindi pa rin kita nakikita. Nasaan ka na ba? Uy. Nasaan ka na? Uy, sumagot ka. Nandito na ako sa likod mo. Oy. Ay, pasensya na. Umihilang ako dyan sa may puno dyan. No? Ang traffic kasi kaya parang puputok na yung pantog ko. Sakto naman nung tumawag kayo, umiihi na ako. Kaya dyan, hindi mo nakita, nakalipid ako dyan. Tapos katatapos ko lang jumingil. Sige na. Pumasok na tayo sa bahay mo bago mo ako talakan dyan. Uy, hindi ako ganun. Oy, by the way, kumusta ka? Okay lang naman. Long day sa office, tapos traffic pa pauwi. Pero nung nag-text ka, naging okay na ako. Loko-loko. Anong pinagsasabi mo dyan? O sige na, pumasok ka na. Pasensya na, medyo malit lang tong apartment ko. Ano ka ba, okay lang yan. Ayos nga ito eh. Mabilis lang linisin tapos babango pa. Parang ikaw. Naks naman talaga, yung mga baanot mo talaga yun, no? Uy, huwag kang ganyan. Baka masanay ako. O sige na, bago pa lumala itong bulahan natin, anong gusto mo? Tubig? Kape? Iced tea? Meron din ako alak dyan kung gusto mo. Tubig na lang. Ang init kasi sa labas eh. Okay, sige, kukuha lang ako sa ref. Ito. Ayun, maraming salamat. Makakainom na din ng malamig na tubig. So, ayun na nga. Officially, hindi na tayo magka-chat lang. Nagkita na ulit tayo in person after nung bachelor's party ni Jeff. Kailan nga ba yun? Medyo matagal na yun, no? Oo, medyo matagal na din yun. Ilang weeks na rin pala yun, no? Hoy, ikaw baka naman gawin mo din yung ginawa mo sa party na nagmukmuk ka lang sa isang sulok dun. Isa na lang talaga akong mag-obserba ng mga taong nakapaligid sa akin. Remember, project manager ako, di ba? Lagi ako naghahanap ng prospective na clients. Sabi mo eh. Pero alam mo, kahit ganun ka, malakas yung dating mo. Alam mo yun yung kaya siguro madami kang nahahatak na clients sa company niyo. Ikaw to nagsasabi na huwag OA, pero ikaw naman tong OA. Pero salamat I will take that as a compliment. Seryoso ako. At saka, thank you sa kwentuhan gabi-gabi bago matulog. Nakakawala ng boredom eh. Ako rin. Minsan pag stressful ang araw, hinihintay ko lang yung message mo na kung kumain na ako. Yung ang lakas maka-Gen Z. Siyempre, mahalaga ang kalusugan kaya dapat i-remind ka kung kumain ka na o tanungin ka kung kumain ka na. O speaking of kumain ka na ba? Kanina bago umalis ng bahay, kumain na ako ng konti kasi nagmamadali ako baka kasi abutin ng rush hour, alam mo na. Konti talaga. O sige, may niluto akong giniling dyan. Iinitin ko lang na saglit tapos sabayin mo akong kumain. Huwag ka mag-alala. Marunong ako magluto kaya hindi ka malalason. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan mag-abala. Pinagsasabi mo dyan. Luto na yun. Iinitin na lang sa microwave oven. Kung ganun naman pala sige, salamat. O, nasa na? Tara, kain na tayo. Excited? Pero habang iniinit ko yun, magkwento ka naman oh.
Ano, kumusta ang family mo? Tapos nababanggit mo 'di ba na taga Batangas ka? Yes, born and raised sa Batangas. Well, about naman sa family ko, may kanya-kanya ng pamilya ang dalawa kong kuya. Mga magulang ko naman, pareho na silang wala. Ay, sorry. Natanong ko pa. Wala yun. Matagal naman na yun eh. O ikaw, di ba taga Davao ka? Bakit ka napadpad dito sa Metro Manila? Ayun, lumuwas para sa karir. Natutong maging independent. Going smooth naman ang lahat. Sounds good. Pero aminin ko, minsan nalulungkot din ako mag-isa. Buti na nga lang may mga katulad mo akong nakakausap. Pareho tayo. Uy, ayan na, mainit na. Ito, tikman mo muna tong giniling ko. Pero, uy, huwag ka mag-expect na pang 5-star restaurant yung luto ko Home cook lang yan. Sige. Titikman ko ng masintensya na yan. Masarap Sakto ang timpla. Parang ako? Uy, joke lang. Oo, parang ikaw. Uy, gutom lang yan. Sige na, kumain na tayo. Baka nga gutom lang ito. Ay, itong kanin yan. Uy, nga pala. Alam mo bang kinakabahan ako na imbitahan ka kasi iniisip ko na baka hindi ka sanay sa ganito. Anong ibig mong sabihin sa ganito? Yung ganito na matagal na tayong magka-chat online. Nagkakatawagan tapos in-invite ka to meet up dito sa apartment ko. Ano ka ba? Overthinker ka lang. Hindi ako ganun. Basta ang gusto ko lang habang nandito ako, maging honest ka lang about sa nararamdaman mo. Ganun. Ganun ba? O sige, deal natin yan. Honesty lang palang gusto mo okay. Gusto kita. Hindi ko pa alam kung saan to pupunta pero gusto pa kitang kilalanin pa. Yung hindi lang sa online. In person. Salamat sa honesty Well, ako gusto din kita pero aaminin ko hindi pa ako out sa mga nakakilala sa akin Kaya nag-iingat din ako. Naintindihan ko naman yun. Hindi naman tayo kailangang magmadali Ang mahalaga for now, alam natin ang feelings natin sa isa't isa. Pero may isa lang akong hiling Gusto ko maging open ka sa akin sa lahat. As in, lahat. Kung darating yung time na magsasawa ka sa akin, just let me know. Kung may gusto kang i-share mo sa akin. Kasi napansin ko nung nasa party tayo, kaya kita nilapitan kasi parang ang lalim ng iniisip mo Pero syempre, hindi kita pipilitin. Doon lang sa komportable ka na i-share sa akin. Gusto ko lang talaga maramdaman mo na I'm always here for you. Simula ngayon. Okay, sige. Susubukan ko. Okay, maraming salamat. Pero for tonight, mag-enjoy lang tayong dalawa. Pero kung gusto mo din umuwi ka agad, hindi naman kita pipigilan. Kadarating ko lang, gusto mo na agad akong pauwiin? Pwede bang dito muna ako sandali? Gusto ko lang na makasama at makausap ka. In person, hindi lang sa chat. Uy, hindi naman sa ganun. Pero sige, kung yan ang gusto mo, dito ka lang muna hanggang gusto mo. Okay, sige na. Kumain ka na bago pa lumamig uli yung pagkain na yan. Mag-iisang buwan na mula nung unang dumalaw si Luke sa apartment ni Marco. Sa simula, mga simpleng dalaw lang tuwing Sabado. Pero nauuwi na lang iyon sa mga halos araw-araw na. Unti-unti nang nagiging natural na may extra tsinelas sa gilid, kape sa ref na paborito ni Luke, at jacket niyang nakasabit sa likod ng pinto. Para bang hindi lang bisita si Luke doon, kundi kasama na sa bahay ni Marco. Pero sa likod ng mga ngiti na yon, may mga sandaling nawawala ang focus niya at tila may mabigat na iniisip na hindi pa handang aminin kay Marco ang lahat. Uy, ang aga mo ngayon Usually after 7 p.m. ka pa dumadating. Maaga kasing natapos yung meeting namin with the client. Ayoko umuwi sa bahay. Wala naman akong gagawin dun.
kundi humilata lang. Tapos sobrang tahimik pa. Tahimik? Akala ko ba yun ang gusto mo? Yung tahimik para makatulog ka ng mabilis. Depende naman yun. Minsan kasi, pag masyadong tahimik, mas naisip mo yung mga dapat hindi isipin. Para may hugot yan ah. Pero sige, hindi kita pipilitin. Basta dito, kahit mas lamang na tahimik ako, at least may kasama ka. Exactly! Alam mo, kahit malit lang tong apartment mo, mas komportable ako dito kaysa sa condo ko. Uy, wag mo naman insultuhin yung apartment ko. Nag-e-effort akong pagandahin ito para pagdating mo, hindi naman nakakahiya sa'yo. Hindi insulto yun. Ang sensitive naman ito. Yan totoo nga yan. Mas panatag ako dito. Nakakahinga tapos dito ako nagiging totoo sa sarili ko. Safe space ko na nga ito eh. Safe space? Oo. Kasi malaya ako dito sa pagpapanggap. Dito ako nagiging totoo sa nararamdaman ko. Curious ako. Like, bakit parang masaya ka dito kaysa sa condo mo or kasama mo ang pamilya mo? Minsan kasi, kahit napapaligiran ka ng mga taong malapit sa'yo, pero kailangan mo magpanggap kaya mararamdaman mo talagang nahihirapan ka huminga kasi wala silang idea sa totoong nararamdaman mo. Okay. I understand now. Daya mo ah. Ngayon pa lang parang ang dami mo nang alam sa akin. Natural. Gusto kita eh. Hoy, huwag kang masyadong sweet dyan. Baka masanay ako niyan. Sana nga masanay ka. Hindi ko naman sasabihin yun, nasa joke lang eh. Galing yun talaga dito sa puso ko. Salamat ah. Okay, bago ang drama. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Alam mo na, pag nasa work ako, minsan kape at biskwit lang ang lunch kasi masyadong abala. Uy, grabe. Nakakaya mo yun? Oh wait, may sinigang ako sa ref. Initin ko lang. Seryoso? Luto mo yun? Oo naman. Bakit parang gulat na gulat ka lagi pag nalaman mong ako ang nagluluto? First time mo ba dito ngayon sa bahay ko? Ano ka ba? Kung ikaw ang nagluto, kahit pritong itlog lang yan, kakainin ko. Marco. Matanong ko lang. Hindi ka ba napapagod sa akin pag nandito ako? Napapagod? Bakit naman? Lagi na lang ako nandito eh. Baka nakaka-istorbo na ako sa'yo. Kung istorbo ka sa akin, sana matagal na kita pinilayas at pinagsaraduhan ng pinto. Pero kita mo naman 'di ba? May sarili kang mga gamit dito eh. Oo nga pala. Napansin ko rin yun. See? Hindi ka na lang basta bisita dito, ano ka ba? So, ano ako? Ikaw yung tipong gusto kong nandito ka kahit wala lang. Kahit walang dahilan. Ay, sana ganun din ako palagi, no? Bakit naman ganyan yung pananalita mo? Wala, wag mo na lang akong pansinin. Siguro pagod lang ako sa trabaho tapos na-traffic pa. Kung pagod ka na, dito ka na matulog. May spare naman ako na blanket dyan eh. Sigurado ka? Oo naman. Kahit araw-araw pa. Dalawang buwan na mula ng halos araw-araw na magkasama sina Marco at Luke. Unti-unti nang parang normal na ang gumising na may kasabay magkape o yung maramdaman ng bigat ng kumot sa tabi kapag madaling araw. Pero may mga gabi ring napapansin ni Marco si Luke na nakatingin lang sa labas. Tahimik, parang malayo ang iniisip. Hindi pa niya tinatanong ng diretso ito, pero ramdam niya na hindi lang simpleng pagod ang dahilan. Sa kabila nito, pinili niyang hayaang maging komportable si Luke hanggang siya na mismo ang magsabi sa kanya. Uy, bakit gising ka pa? Alas 11 na oh. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Kanina ka pang nakatanaw dyan sa may bintana. Ano bang tinitingnan mo dyan? Maganda kasi yung view dito sa gabi. Kita yung ilaw sa labas. Ayun, tingnan mo. Baka naman iniisip mo na kung paano ka tatakas dito. Kung tatakas ako, di dapat kanina pang tulog ka. Pero seryoso ha? May problema ka ba? Wala naman, ano ka ba? Nagsasightseeing lang, may problema ka agad. Okay, sabi mo yan eh. Pero sana alam mong hindi mo kailangang magpanggap na okay ka lang kapag kasama mo ko. Nandito lang ako, pwede mo akong kausapin. Nakikinig lang ako. Alam ko yon. Kaya nga ako nandito eh.
Okay, sige. Hindi kita pipilitin dyan ah. Pero promise me, kapag handa ka na, sabihan mo lang ako, makikinig ako. Okay, sure. Good. Ngayon, bumalik ka na sa higaan mo, okay? Malamig oh. Ayos lang ako rito. Sama mo na lang kaya ako rito. Sige na nga. Ay, ikaw talaga. Pero alam mo, minsan naiisip ko, paano kaya kung hindi tayo nagkita sa party na yun? Ano kaya mangyayari, ano? Siguro hindi tayo ganito. Nakakatakot isipin. Kasi ngayon, hindi ko alam kung paano ako mag-adjust na wala ka rito. Eh di wag mo na lang isipin. Okay, bakit ko hindi isipin? Kasi baka mangyari pag inisip mo ng inisip. Pero alam mo, minsan naiingit ako sa'yo. Bakit naman? Ano yung kaiingit mo sa akin? Para kasing wala kang problema eh. Parang chill ka lang lagi. Ano ka ba? Hindi naman ako palaging ganito. Siguro natutunan ko lang na kung may gusto ka sa tao, mas mabuti nang alam niya bago mahuli ang lahat. May point ka naman dyan. Okay, bakit parang pinagsakluban ka dyan ng langit at lupa? Wala. Para kasing inaantok na ako eh. Eh kung inaanto ka na, edi magpahinga ka na. Sige na. Mauna ka na, susunod din ako maya-maya. Sure ka dyan ha? Oo nga, kaya sige na. Matulog ka na. Hayaan mo muna ako dito mag-sightseeing. Okay. Kaya tutulog na ako. Magpahinga ka na rin. Pero bukas, hayaan mo. Magluluto ako ng masarap na breakfast. Nagising si Marco ng madaling araw dahil sa may hinang tunog mula sa kusina. At paglabas nga niya, nakita niyang nakaupo si Luke sa harap ng mesa. Hawak ang baso ng tubig, pero pawis na pawis kahit malamig ang aircon. May bahagyang pamumutla sa mukha nito at tila nanginginig pa ang mga kamay. Sinubukan niyang huwag agad magpanik, pero alam niya na hindi lang simpleng puyat ang dahilan nun. Muli, naroon ang pakiramdam na may itinatago sa kanya si Luke. Uy, gising ka na kaagad. Alas 3 pa lang na madaling araw ah. Pasensya na. Nagising lang ako kasi nauuhaw ako eh. Nauuhaw. Pero bakit parang galing ka sa jogging? O tingnan mo, pawis na pawis ka. Malamig naman dito ah. Siguro weird lang talaga tong katawan ko. Weird? Parang namumutla ka. Ano, okay ka lang ba? Oo naman, huwag ka mag-alala, okay lang ako. Look, hindi ako ipinanganak kahapon lang ha. Kita sa mukha mo na hindi ka okay. Ano, magsabi ka ng totoo. Ano ka ba? Wala to. May paminsan-minsan lang talaga umaatake tong ganito pakiramdam ko. Tubig lang katapat nito, inom lang ako ng maraming tubig. Magsabi ka nga. Kailan pa yan ha? Matagal-tagal na. Pero no worries. Hindi naman to malala, huwag ka mag-alala. Ayokong pilitin ka na sabihin sa akin ng totoo. Pero hindi rin ako komportable na may kasama ako sa bahay na bigla na lang isang araw may himatay at hindi mo alam kung bakit. Uwi mo naman, may himatay ka agad. Uy, hindi ka nakakatuwa ha? Sorry, pinapagaan ko lang naman. Ang uwi kasi ng reaction mo eh. Okay, sige, kung ayaw mong sabihin, fine. Pero promise me, kung may maramdaman ka ulit, kahit anong oras gisingin mo ako ha? Oo na boss, promise. Okay, good. Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Ngayon, umayos ka dyan ng upo ha. Kukuha lang ako ng pamunas ng pawis. Uy, hindi na kailangan, okay na ako. Na ba talaga makikipagtalo ka pa, no? Maupo ka na lang dyan. Makulit ka din talaga, no? Oo naman, makulit ako. Lalo na pag may pakialam ako sa isang tao. Pero Marco, maraming salamat ha. Kahit hindi ako makapagpaliwanag ngayon. Hindi ko naman kailangan ng dahilan para alagaan ka. Sana palagi kang ganyan, ano? At sana lang talaga, palagi kang nagsasabi sa akin ng totoo. Susubukan ko. Huwag mong subukan gawin mo. Okay, sige na, matulog ka na. Hindi healthy ang gising ka ng ganitong oras. Lumipas pa mga panahon at tila mas naging malapit pa sina Marco at Luke. Para na silang mag-partner sa lahat ng bagay.
sabay mag-grocery, sabay magluto, sabay manood ng kahit anong palabas sa hapon ng Sabado. Pero sa kabila ng ipinapakitang saya ni Luke, ramdam ni Marco ang mga gabi na biglang nagiging tahimik ito at tila may iniisip na malalim. Isang umaga, nagising si Marco nang wala na si Luke sa bahay niya. Naiwan lang ang tsinelas sa gilid ng pinto at ang isang basong hindi nahugasan sa may lababo. Nasaan ka na ba, Luke? Bakit bigla ka nalang umaalis nang hindi nagpapaalam? Hindi mo lang nag-text kung saan siya pupunta. Teka, matawagan nga. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. The number you have dialed is now unattended. Please try your call later. Ano ba naman, Luke? Bakit hindi mo sinasagot? Nasaan ka na ba? Taong to. Teka nga. Check ko nga sa messenger kung online siya. Hindi rin siya online. Ano ba to? Pinag-aalala mo ako, Luke. Nasaan ka na ba? Iwan na nga lang ako ng message sa kanya. San ka ba pumunta? Paggising ko, wala ka na sa kwarto mo. Wala ka man lang iniwan ng note o kahit message kung anong nangyari at saan ka pumunta. Kung mababasa mo ito, mag-reply ka. Wag lang sin, okay? Send. Okay, hintayin ko na lang reply niya. Sana mag-reply. Wag lang puro sin. Ay. Tanghali na pala. Kaya pala kumakalam na sikmura ako. Baka nag-reply na si Luke. Sin lang? Ano ko ba naman, Luke? Pinag-aalala mo ko. Bato si Luke? Okay. Ano na? Sinin mo lang ang message ko. Ilang oras na ako naghihintay ng reply mo. Wala pa rin. Nga. Alam mo, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Hindi ko hahayaang mag-isa ka dyan kung ano man yung problema mo. Send. Ano? Sin lang talaga? Bahala ka na nga dyan, matanda ka na. Ay, wait. Tumatawag si Luke. Hello. Ano, kumusta ka na? Anong balita sa'yo? Nasaan ka na? Marco, I'm sorry. May kailangan lang ako ayusin. I need space. Kaya huwag mo na ako hanapin pa. Ano ba tong drama mo? Ano yung kailangan mong ayusin? Kung may nagawa ako, ha? Sabihin mo sa akin yung diretso, hindi yung bigla-bigla ka na lang nawawala dyan ng walang malinaw na reason. Pero, please naman, mag-usap tayo. Huwag mo naman akong basta i-cut off ng ganun-ganun lang. Ano, Hello? Hello? Look naman. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Luke? Marco? Anong ginagawa mo dito? Hindi ko rin inaasahan na makikita kita rito.
Pagkatapos mong hindi magparamdam ng matagal. Pasensya na. Pasensya? Yun lang? Na hindi ka man lang mag-explain? Marco, mas mabuti nang wala kang alam. Ano? Ganun lang yun? Na hindi ka man lang magpapaliwanag kung bakit bigla-bigla ka nalang nawawala? Marco, ginawa ko lang yun dahil ayokong masaktan ka. Well, too late. Dahil ginawa mo na. At ang mas masakit na hindi ko alam kung bakit. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Nagkulang ba ako? Sabihin mo naman ang totoo. Kasi litong-lito na ako eh. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Pasensya ka na talaga, ha? Pero hindi ko talaga kayang sabihin ng totoo sa'yo. Hindi mo kaya? O ayaw mo lang? Pareho. Luke, kung iniisip mong sa ginawa mo, prinotektahan mo ako, pues mali ka. Kasi mas lalo akong nasasaktan dahil ang dami mong iniwang tanong. Marco, please. Mas makakabuti sa'yo kung kakalimutan mo na lang ako. Parang ang dali ng hinihingi mo. Hindi ganun kadali yun, Luke. Pero kailangan. Kailangan mong gawin yun. Kung ganun, wala na talaga. Wala na talagang chance. Wala na. Kaya kalimutan mo na lang ako. Sige. Kung yan ang gusto mo. Pero tandaan mo to. Kahit iwasan mo ako, hindi ibig sabihin na hindi na kita tatanggapin kung sakaling babalik ka sa akin. Sa ngayon, hayaan muna kita mag-isip. Bibigyan kita ng space na hinihingi mo. Pero, kung gusto mo bumalik sa akin, alam mo kung saan mo ako babalikan. Please, Marco. Huwag ka nalang umasa na babalik pa ako sa'yo. Bakit nga? Pwede ko bang malaman? Please tell me. Kasi gulong-gulo na ako eh. Kahit gustuhin ko na bumalik, baka hindi na pwede. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang ako. Yan ang makakabuti sa'yo, Marco. Look! Look! Ano ba, Look? Look! Dalawang linggo mula na magkita sila sa coffee shop. Hindi pa rin nawawala sa isip ni Marco ang huling sinabi ni Luke. Lalo siyang nabahala ng isang common friend nila sa bachelor party ang nag-message na nakita raw nila si Luke sa isang ospital. Agad niyang sinubukang magtanong pero limitado lang ang nakukuha niya mga detalye. Parang ayaw na mga ito sa kanilang manggagaling ang katotohanan. Sa kabila ng takot sa katotohanan maaari niyang malaman, nagdesisyon siyang puntahan mismo ang ospital kung saan sinabi ng common friend nila kung saan daw nakita na pabalik-balik si Luke para siya na mismo ang umalam ng katotohanan. At sa hallway pa lang ng ospital, nakita niya na si Luke nakaupo sa wheelchair. Payat na ang pangangatawan nito at may suot na hospital gown. Luke? Marco? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat ako nagtatanong yan? Anong ginagawa mo dito? Nagpapacheck up lang ako. Nagpapacheck up? Ganyan kakapaya tapos check up lang? Huwag mo naman akong gawin tanga, Luke. Marco, hindi ko gusto makita mo ako sa ganitong sitwasyon. Bakit naman? Para mas madali sa'yo na iwan ako? Para hindi ko makita kung gaano ka nahihirapan, ganon? Ganon na nga. Lintik naman, Luke. Akala mo ba madali sa akin to? Ilang linggo mo ko pinag-isip.
Ilan linggo ako nag-iisip kung may mali ba akong ginawa. May pagkukulang ba ako? Ilang gabi akong hindi makatulog kakaisip. Dumating na nga ako sa punto na inisip ko na baka may iba ka na eh. Marco, wala akong iba. Eh bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit naglihim ka? Kasi ayoko makita mo ako sa ganitong sitwasyon. Na unti-unti nang ginugupo ng karamdaman na one day, iiwan din kita. Anong ibig mong sabihin? Marco, may mananasakit ako. Matagal na. Ano? Stage 4. At ang sabi ng doktor, hindi na ako magtatagal. Anong sinabi mo? Kaya ako umalis at iniwan ka. Para hindi na lumalim yung nararamdaman mo sa akin, pero sa bandang huli pala, mawawala din ako. Kaya ayaw kita masaktan kasi mamatay din ako. Mas lalo mo lang ako sinaktan eh. Alam mo ba yun? Sorry Marco. Sa ginawa ko, naging selfish pala ako. Hindi ko na naisip yung mararamdaman mo. Bakit hindi mo hinayaang ako ang mag-decide para sa sarili ko? Dapat sinabi mo sa akin ang totoo. Bakit natulungan kita? Bakit naalagaan kita? Dahil alam kong pipiliin mo ko. Ayaw ko masaktan ka kapag dumating na yung oras na mawala na ako. Kahit ilang araw na lang yung natitira mo, pipiliin pa rin kita. Palagi mong tatandaan yan. Marco, hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Alam ko. At kahit pa masaktan ako sa huli, mas pipiliin kong masaktan kaysa magsisi na iniwan kita sa laban. Okay. Simula ngayon sasamahan kita. Magiging katuwang mo ko. Simula nung araw na yon sa ospital, hindi na muling umalis si Marco sa tabi ni Luke. Tuwing may treatment, siya ang kasama nito. Tuwing gabi, siya ang nagbabantay dito at nagbibigay ng mga kailangan nito. Umuwi siya sa bahay niya pero nag-iba na ang takbo ng mga araw niya. Mas marami ng tahimik na sandali at mas mahalaga ang bawat oras. At kahit ramdam ni Marco ang unti-unting panghihina ni Luke, pinipili niyang gawing masaya ang mga natitirang sandali nito. O eto, kumain ka muna bago ka uminom ng gamot. Pwede bang skip na lang yan? Wala akong gani. Huwag matigas ang ulo mo ha. Hindi pwede yun. Ang sabi ng doktor, kailangan may laman ng tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Para kang nanay ko. Eh kung nanay mo ako, baka sinabunutan na kita dyan. Sige na. Ano bang niluto mo? Sinigang na baboy. Di ba favorite mo to? No naman. Basta luto mo, favorite ko yun. Ikaw talaga. May sakit ka na nga, bulero ka pa rin dyan. Marco, maraming salamat ha. Salamat naman saan? Sa hindi mo pag-iwan sa akin kahit nung una. Pinagtutulakan na kita. Kahit iniwan kita ng walang paalam, nandyan ka pa rin. Tinanggap ako at sinamahan ako dito sa laban ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Choice ko to na alagaan ka. Hindi ka ba natatakot? Naaminin ko na natatakot ako sa mga posible na mangyari. Pero magtiwala tayo sa Diyos na alam niya ang makakabuti para sa atin. Gagawin naman natin ang lahat para gumaling ka, di ba? Oo naman. Pero alam mo, masaya ako na nandito ka. Na ganito tayo. Ganito? Anong ibig mong sabihin? Yung may sakit ako, pero kasama kita. Nandito ka sa tabi ko.
Huwag mo nang ulit-ulitin yung may sakit ka. Basta ang isipin mo gagaling ka, okay? Okay, sige. Ah, nga pala may hihilingin lang ako sa'yo. Ano naman yun? Marco, sana huwag mong gawin sa akin yung ginawa ko sa'yo ha. Sana manatili ka sa tabi ko. Kung ano man ipagkakalob sa atin ng Diyos, kung kukunin man niya ako, sana hanggang sa huling sandali ko, samahan mo ko. At kung dumating man yung oras na wala na ako, ang gusto ko ipagpatuloy mo pa rin yung buhay mo kahit wala na ako. Huwag kang matatakot na magmahal muli, okay? Hiling ko na makahanap ka ng taong magmamahal sa'yo at pasisiyahin ka. Pangako. Pero sana lakasan mo ang loob mo, ha? Pilitin mong gumaling. Lumaban ka para sa akin. Kasi ang gusto ko, ikaw yung taong yun na makakasama ko. Magpapasaya sa akin. Ang taong makikita ko sa tuwing gigising ako sa umaga. Ipagluluto ko ng mga putaing mga alam kong lutuin. Na kahit hindi mo naman favorite, sinasabi mong favorite mo na din. Huwag mo sabihin na mawawala ka na. Gagaling ka pa. Okay, laban lang. Kaya mo yan. Kaya natin to, okay? Lumipas sa mga linggo na para bang hinahabol nila ang oras. Lahat ng simpleng bagay, pagkain ng ice cream sa madaling araw, panunod ng lumang pelikula, pag-ikot sa park, ginagawa nila. Alam ni Marco na unti-unti nang humihina si Luke, pero hindi niya ipinapakita ang lungkot. Ayaw niya madagdagan pa ang bigat ng dinadala nito. Gusto niya na siya ang maging lakas nito. Kapag nakikita niyang napapagod si Luke sa simpleng gawain, tinatawanan lang niya at ginagawa pang biro ang mga ito. Luke, gusto mo bang lumabas mamaya? Saan naman tayo pupunta? Sa park. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin, hindi yung lagi ka nandito sa loob ng bahay. Pwede naman. Pero baka pagod ka pa ha? Hindi ba kakauwi mo lang galing sa trabaho mo? Pagod? No ka ba? Hindi ah. Kunti lang naman yung ginawa ko sa office namin. Tsaka para sa akin, privilege sa akin yung pagsilbihan ka. Privilege talaga ha? Napaka-formal mo naman. O kung ayaw mo talagang matulog pa, tumambay na lang tayo dyan sa may sofa. Kwentuhan na lang tayo. Okay na sa akin yan. Okay, sige kung yun ang gusto mo. Pero ganito na lang. Since ayaw mong lumabas, bibigyan kita ng chance na maglista ng mga gusto mong gawin. Ano? Game? Maglista? Oo. Maglista ka ng 5 bagay na gusto mong gawin bago... Bago... ano? Bago magpasko. Ganun. Akala ko naman kung anong bago. O sige, mag-iisip ako. Seryoso ako. Kahit simpleng bagay lang yan, ilista mo. Okay. Okay, number 1. Kumain ng street food sa tabi ng ilog. Okay, easy. Ano pa? Number 2, matulog sa tabing dagat kahit isang gabi lang. Okay, noted. Number 3, mag-picture tayo araw-araw simula ngayon. Kahit yung mga bagong gising tayo. Deal. G ako dyan. Number 4 naman, lutuin mo yung sinigang na may maraming sampalok para malasahan ko yung sobrang asim. Okay, sige kung gusto mo, 1 kilo pang ilalagay ko para lasang-lasa mo yung asim. Okay.
Number 5. Ang number 5 ko, Ano na? Anong number 5 mo? ang number 5 ko, manatili ka lang sa tabi ko. Ano ka ba? Default na yan. Kaya hindi mo na kailangang isama yun sa listahan mo. Ganun ba? Okay, sige. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Kasi kahit anong mangyari, sasamahan kita. Isang malamig na gabi sa apartment ni Marco. Kakaibang tahimik na bumalot. Tanging tunog ng hangin mula sa bintana at may hinang hinga lang ang naririnig. Nakahiga si Luke sa sofa. Nakasandalang ulo sa hita ni Marco habang himas-himas nito ang buhok niya. Ramdam ni Marco ang unti-unting paghina ng bawat hininga ni Luke. At sa loob-loob niya, sinusubukan niyang itago ang kaba at lungkot. Alam niyang malapit na ang oras ng pamamaalam ni Luke, pero mas pinili niyang manatiling matatag para sa lalaking mahal niya. Marco, Ano yun? alam mo bang masaya ako ngayon? Saan naman? Sa piling mo, Mabuti naman kung ganun. Pero huwag ka mag-alala. Matagal pa tayo magsasama. pero para sa akin, sa konting panahon na magkasama tayo, naging masaya talaga ako. Oy, huwag mo akong binibigyan ng ganyang linya ha. Totoo naman ang sinasabi ko. Ngayon pa ba ako gagawa ng kwento sa lagay kong ito? Alam mo, dati iniisip ko, sayang at ngayon ko lang natutunan na mahalin ng ganito. Bakit naman sayang? Kasi kung mas maaga kita nakilala, mas matagal kitang makakasama, di ba? Kaya maraming salamat sa'yo sa pagbibigay sa akin ng panahon kahit alam mong mahirap. Hindi ko tinitingnan ng ganyan ha. Huwag mo sasabihin yan. Sa totoo nga niyan, bless ako kasi inirigalo ka niya sa akin. Talaga ba regalo? Bakit ang agang binabawi sa'yo? Tumigil ka nga dyan. Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi lahat nabibigyan ng chance na mahalin ng totoo. Kaya thankful ako na ibinigay ka niya sa akin. Mga linyahan mo talaga no? Galing ba yan sa mga pinapanood mong pelikula? Ang drama mo eh. Hindi drama yun. Totoo yung mga sinabi ko. Marco. Kapag wala na ako, ayokong isipin mong iniwan na naman kita ha? Ano ka ba? Hindi ko isipin yun. At huwag kang magsasalita ng ganyan. Basta mahal kita, yan ang lagi mong isipin. At gagaling ka pa, okay? Sari-sari mga sinasabi mo dyan. Baka nagugutom ka na. Ano, ipaghahanda kita ng pagkain? Hindi na kailangan. Busog pa ako. Ang gusto ko lang nandito lang tayong dalawa. Okay, dito lang tayo. Palagi mo tatandaan to ha. Mahal na mahal kita. Mamahalin kita hanggang sa huling hininga ko. Huwag mo kalilimutan yan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Luke. Palagi kong tatandaan yung sinabi mo. At palagi mo ring tatandaan ito ah. Kahit anong mangyari. Mahal na mahal din kita. Huh? Hanggang sa makatulog ka. Hindi ko makakalimutan na mahal na mahal mo ko at mahal na mahal kita. Okay? Kaya kung napapagod ka na,
Sige na, magpahinga ka na. Patulog ka na. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako. Okay? Matulog ka na. Hmm. Ay. Look. Uy, ano ba? Gising na. Umaga na oh. Pagluluto pa kita ng breakfast mo. Look. 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 Look, gising na, tanghali na. Ipagluluto pa kita ng paborito mo. Look. Look. Gising na, Luke. Luke. Gising na. Gising na. Luke. 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 Alam ko naman darating to. pero pa rin pala talaga nandito na. Yun ang nangyari na. Look. Okay, sige. Magpahinga ka na. Tapos na ang paghihirap mo. Tapos na pakikipaglaban mo sa sakit mo. Look. Pero ito tatandaan mo. Balang araw makikita rin tayo. Pero sa ngayon, gagawin ko muna yung pinangako ko sa'yo. Gagawin ko yung mga pangarap natin. Ipagpapatuloy ko ang buhay ko kahit wala ka. Sige na, Luke. Magpahinga ka na. Okay na ako. Pero tatandaan mo, mahal na mahal kita. Hanggang sa uli natin pagkikita. Pipilitin ko maging masaya para sa'yo. Pangako yan. Okay? Mahal na mahal kita. Sa uli, ang kwento ni na Marco at Luke ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng mga pinagsamahan at katapatan sa isa't isa. Hindi nila hinayaang maging hadlang ang takot sa nalalapit na pagtatapos.
Bagkus pinili nilang gawing makabuluhan ang bawat oras na magkasama sila. Oo, dumating ang oras ng pamamaalam. Pero naiwan ang mga alaala na hindi mabubura kahit ng panahon. At marahil, sa isang susunod na buhay, muli magtatagpo ang dalawang pusong minahalang isa't isa ng buong buo kahit hanggang sa huling hininga.